Kung hindi niyo may bibigay yung kasal na gusto ko para sa anak ko, walang magaganap na kasalan. Tita, pag-usapan po muna natin to. Hindi mo ba narinig yung sinabi ko? Kung hindi niyo kayang ibigay yung kasal na hinihingi ko para sa anak ko, pwede na kayong umalis. Mahal, kinakabahan ako. Bakit naman, mahal? Baka kasi hindi ako magustuhan ng papa mo. Ganyan din ako noon, mahal. Nung una akong pumunta sa inyo at formal kang niligawan. Huwag kang mag-alala. Magugustuhan ka ni tatay. Sa dinami-dami ba naman ng magagandang kwento ko sa kanya tungkol sa'yo. Binola mo pa ako, mahal, para lang mawala yung kaba ko. Tara na nga sa loob. Akin na muna yun, mahal. Wala pa si tatay. Nasa bukid pa siguro. Panahon kasi ng taniman ngayon dahil magsisimula na ang tagulan. Oo nga, mahal. Diyan ka na lang muna ha. Kukuha lang ako ng mainom natin. Sige, mahal. Sana magustuhan ako ng tatay ni Brian. Alta, mahal. Minom ka muna. Salamat, mahal. O anak, may bisita ka pala. Opo, tay. Mano po? Paano po, tito? Gawaan kayo ng Diyos. Sige, maupo na kayo at amoy pawis ako. Atay. Siya nga po pala si Myla. Ang kasintahan ko. Masaya ako at nagkita na rin tayo, Myla. Ako din po, tito. Alam mo ba, lagi kang kwento ni Brian sa akin mula pa nung nililigawan ka niya. Sabi ko, papuntahin ka dito sa bahay at nang makilala naman kita. Sabi niya, kapag napasagot ka na niya, Ayan, tay. Tinupad ko na ang pangako ko sa'yo. Na kapag sinagot niya na ako, ipapakilala ko siya agad sa'yo. totoo nga ang sinasabi ng anak ko na napakaganda mo at mukhang mabait pa. Itong talagang si Brian na to, binenta niya na pala po ako sa inyo. Tara na pala sa kusina at nang matikman nyo naman yung niluto kong paksiw na isda bago ako nagpunta sa bukid. Alam mo, mahal, masarap magluto ng paksiw yan si tatay. Kahit noong buhay pa si nanay, kapag paksiw ang inuulam namin, madalas si tatay ang nagluluto. Ganun ba, mahal? Oo, mahal. Baka pag natikman mo yung nilutong paksiw ni tatay, bigla ka nang magaya magpakasal sa akin. Tara sa may kusina. Sige po, tay. Tuloy po kayo. Maupo po kayo. Nandiyan na yata sila, anak. Opo, ma. Nandito na po sila. Ano po, tita? Magandang hapon, Balae. Magandang hapon din, Balae. Balae,
Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Sigurado, nasabi na din ng mga bata. Oo, Balae. Gusto na daw bumuo ng sariling pamilya ang mga anak natin, Balae. Kung sa bagay, nasa tamang edad naman na sila. Oo, Balae. At may mga trabaho na din naman na sila. At para makita na rin natin yung magiging apo natin sa kanila. Yun na nga, Balae. Pakinggan natin ang napag-usapan ng mga anak natin. Sige, Balae. Ma, Tito, pag-usapan na po namin ni Brian na magpapakasal na po kami ngayong Marso. Bali, halos 2 buwan na lang po mula ngayon. Aba, Brian, parang iksi naman yata ng preparasyon nyo para sa kasal nyo. Pwede na po yun, tita. Opo, Ma. Mahaba na po yung mahigit na 1 buwan para sa paghahanda. Tita, simpleng kasalan lang naman po ang gusto namin ni Myla. Opo, Ma. Oo, Balae. Nabanggit ni Brian na ikakasal sila sa West at magpapabasbas sila sa simbahan. Hindi pwede yun, Balae. Pinalaki ko at binigyan ko ng magandang edukasyon si Myla. Kahit mag-isa ko lang siyang itinaguyod mula nung mamatay ang kanyang ama, hindi ako papayag na simpleng kasalan ng ama gaganap. Balae, sa ngayon kasi yun lang ang kaya naming ibigay ni Brian. Isa pa, pinaghandaan na nila ang pagpapagawa nila ng sariling bahay. Gusto ko maikasal ang anak ko sa malaking simbahan at pagkatapos ng kasal, ang reception ay gaganapin sa pinakakilalang kainan dito sa ating lugar. Kahit ako, Balae, yun nga din ang gusto ko. Pero masyadong malaki ang gastos kapag ganon. Kung hindi niyo may bibigay yung kasal na gusto ko para sa anak ko, walang magaganap na kasalan. Tita, pag-usapan po muna natin to. Hindi mo ba narinig yung sinabi ko? Kung hindi niyo kayang ibigay yung kasal na hinihingi ko para sa anak ko, pwede na kayong umalis. Brian, tara na anak. Bumalik na lang tayo sa ibang araw. Myla, pumasok ka na dun sa kwarto. Babalik ako, mahal. Pag-usapan ulit natin to. Tara na anak. Alis na tayo. Anak, parang kailan lang, kalong-kalong lang kita. Bukas, ikakasal ka na. Magkakaroon ka na ng sariling pamilya. Oo nga po, tay. Sobrang excited po ako. Anak, may habilin lang ako sa'yo. Sa buhay may asawa, maraming pagsubok na darating sa inyo na halos matumba na kayo. Pero kung may pagmamahal at pangunawa sa bawat isa, madali nyo itong malalampasan. Mahalin mo si Myla, anak. Kung hindi mo man mahigitan ang pagmamahal na binigay ko sa nanay mo, kahit mapantayan mo man lang, sa ganon, magkakaroon ka ng masayang pamilya. Opo, tay. Maraming salamat po. Tatandaan ko po lahat ng habilin niyo sa akin. Anak, magpahinga ka na. Maaga pa tayong gigising bukas. Mukhang mas excited ka pa sa akin, tay, ah. Siyempre naman, anak. Layla, parang kailan lang. Ngayon, ikakasal na ang anak natin. Anak,
Hindi ka pa kumakain. Paano ka gagaling yan? Ano ba masakit sa'yo? Magsalita ka naman, oh. Kapag nagsalita ba ako, ma? Papakinggan mo ba ako? Oo naman, anak. Ma, hayaan nyo na pong magpunta dito sa bahay si Brian para makapag-usap po kami ng personal. Yun ba ang gusto mo, anak? Opo, ma. Hayaan nyo na po kami ni Brian. Sige, anak. Napagtanto ko na tama si Brian at Mang Berto. Hindi naman kailangan na magarbo ang kasalan. Ang importante, nagmamahalan at nagkakaunawan kayo. Opo, ma. Salamat po. Pasensya ka na, anak. Gusto ko lang naman sana na mabigyan ka ng magandang kasal. Naiintindihan ko po, ma. Pero ang mahalaga naman po, nagmamahalan kami ni Brian. Tama ka, anak. Hihingi din ako ng pasensya kay Balae sa nagawa ko nung nakaraan. Salamat po, ma. Tamang-tama po. Sabi po ni Brian kaninang tumawag. Kapag pumayag daw po kayo, pupunta po ulit sila dito sa bahay. Buti na lang, anak, at mabait yung pamilyang natagpuan mo. Opo, ma. Kaya wala po kayong dapat ipag-alala. Salamat po, Panginoon, at patawad po sa nagawa ko kay Brian at Mang Berto nung nakaraan.